Well, as a lawyer and as the defendant in that case, siyempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong Hmm. paraan, sa paano pong paraan, ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Dokumento. Okay. Ang pwede ko pong dagdagan sa inyong show for the first time ay ang Cabral files o ang mga nabanggit ko ng mga files na hawak ko ay maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng files na hawak ko, at ang isang dahilan din siguro na nais ng iba na ma-discredit ako o patahimikin ako, at noong Setyembre pa sinasabihan ako, nagagawan ako ng mga kaso kung magsasalita ako tungkol sa mga files na hawak ko, ay sa kadahilanan nga na takot ang ibang mga tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Ay tila kasi yung mga ganitong mga nyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Mhm. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may visa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po sa ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control project, iba ang issue ito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. Muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin talaga hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source no tungkol dito sa mga usapin tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Liviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? So sinisingle out niya ako. So parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pagka may prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan ka may conflict of interest. Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po na-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutukoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba, yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito sa Meralco Gen naman po ito Well, anyway, kahit po walang nagbo-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipinaliwanag sa lahat ng mga no, kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo
kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman. Mhm. As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo, no? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong Hmm. paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Dokumento. Mhm. Ngayon po ay maghahain siya ng isang civil case para sa libel under Article 33 and related articles ng Civil Code dahil po sa mga sinabi ni Yusek Claire Castro sa isa niyang vlog na pinalalabas niyang may mga ginawang mali at paglabag sa batas si Congressman Leandro Leviste doon po sa pagbebenta ng shares ng SP New Energy Company sa MGen na ito daw di umano ay lumabag sa prangkisa na iginawad ng lehislatura. May mga sinasabi pang ito ay mabilis na naibigay noon. So there are aspersions as to violations, supposed violations ng anti-graft law, ng law on franchises, and other matters na ito po ay nakasira po sa reputasyon at sa magandang pangalan ni Congressman Leandro Leviste bilang isang negosyante, isang mamamayan at isang mambabatas. Magandang umaga po, sir. Opo. Madinig niyo po ba ako? Opo, yan. Dinig po namin. Medyo lang may delay lang po tayo ng konti. Ano po sa inyo na magsampa ng multi-million libel complaint laban kay Yusek Claire Castro? Unang-una po, nais ko lang linawin na hindi ko po kaaway ang administrasyon at ayaw ko din pong masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil may mga hindi totoong pahayag na nagmula sa kanya at dahil dito may kaso na maglilinaw na hindi totoo ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ko po kinakasuhan siya ng kriminal kahit na sabi ng aking abogado, mananalo kami dito, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro. Nais ko lang linawin na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Ano po dun sa mga sinasabi yung nabanggit ni Yusek Claire Castro na libelous ang pinakamatindi para sa inyo? Sinabi niya po na binigyan ako ng prangkisa na binenta ko at wala po akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa. Ang kumpanya naman po na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya black and white lang po at naniniwala po ako at ang aking abogado na mananalo po kami sa kasong ito. At sana pagkatapos nito, hindi na po magpapakalat ng fake news si Yusek Claire Castro. Komplikado po at medyo patong-patong yung mga issue rito. Pero may iba pa bang personalidad kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ka ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Claire Castro. Pero ano pong reaksyon nyo dun sa pag-iimbestiga? At dagdag ko din po, sir, na si Yusek Claire Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin. Mula nung Desyembre, nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. Nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. Kaya siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang adhikain ng iba ay ilihis ang usapan at sana maiintindihan niya na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Bago po itong pagsampa ng kaso, may effort po ba para kausapin nyo itong si Yusek Claire Castro? Back and forth po kami nagsasagutan po sa media nung Desyembre pa kasi nung unang sinabi niya na hindi totoo ang aking files, tapos sinabi ko na totoo ito at pinatunayan nga po ng DPWH na totoo ang aking mga Cabral files.
ang sinabi naman niya, hindi ito authorized. Sinabi ko po, ito po ay authorized at may mga CCTV footage naman po tungkol sa aking maayos na pag-uusap kasama ni Yusek Cabral. Napakadami na pong mga back and forth kami ni Yusek Claire Castro over the past month, and I think it also shows a pattern of statements coming from her in an attempt to discredit me. At ayon po sa advice sa akin ng aking abogado, ito po ay nagbubuo ng kompletong picture para sa libel case kay Yusek Claire Castro.